naging experience ko bilang first time counselor dito po sa Lungsod ng Pasig. Last year po, nagkaroon po kami ng committee hearing under Trade Industry and Commerce Committee. So dito po, meron po isang multinational company, isang malaking kumpanya, na nagtanais magbigay ng educational programs sa Lungsod ng Pasig. Tapos ang maganda po dito, pagkatapos nila mag-graduate dito sa program, merong right of first refusal of beneficiary na makapagtrabaho po sa kanila. So, siyempre tayo natuwa tayo kasi alam naman natin pag-private assistance, alam niya yung mga kapatid, pag pinaghirapan po natin yung pera, meron po tayong karapatan kung saan natin gusto i-enroll natin. So, thankful po tayo na dito po sa community hearing, meron tayong isang multinational company na nag-nais dito sa Pasig. So, ang unang nalunod po sa community hearing, sabi ko, Ma'am, Sir, maliban po sa lungsod ng Pasig, meron pa po bang ibang lungsod kung saan ginagawa niyo po itong magandang programa niyo? Nakapagalingan lang po natin pagtanong ng ganyan para pag-implement na po natin, alam natin yung mga pros and cons para mas improve po natin ang implementation ng solution. So yung sagot na sa akin ng panahon na sabi nila, cons wala po sa ngayon, focus lang po kami sa Pasig City. So siyempre, grateful tayo doon. Ang next question po sa kanila, yes, sir, ma'am, salamat po. Pero bakit po sa dami-dami na lungsod sa bansang Pilipinas? Bakit po po pinili ang Pasig City? Alam niyo po ano yung naging sagot sa akin ng private sector representative? Simple lang po, dahil may iwala ko sa leadership ng Mayor Vico, dahil may iwala ko sa leadership ng Congressman Roman, dahil may iwala ko sa leadership ni Vice Mayor Coro. So, black and white lang po tayo, tama mo ba lang? So, what have we learned for dito sa community hearing natin? Basta tayo magtrabaho tayo ng mabuti, basta magtrabaho tayo ng integridad, tulad ng ginagawa ng ating mga liderado, darating din yung opportunity sa atin. Lastly, siguro ang isa sa mga pinakalang controversial sikat na ordinance na ginawa ng PNP sa buhay is yung pagbahan sa POGO. Alam niyo naman po yung POGO, di ba? Alam niyo sa totoo lang, hindi naging madali yung pagbabasa natin ng ganitong kalakaran. Ulit din sa community ko po sa issue ng business, alam naman natin ang katotohanan. Pero dahil po sa support ng Mayor Vico, hindi na po kami iniwan doon, hindi na po kami naggabay para sa tamang proseso. Kasama ng 11 council na kung saan lahat ng giting problema sa pagpilansa na tawid po natin ito. And syempre, nakakatuwa din kasi after a few months, naglabas ko ng executive order ng national government kung saan pinapagbawal natin ang POGO sa buong Pilipinas. So tayo, alam mo, sa totoo lang, meron din ang sububok na mag-alok in cash or in kind para lang natin ipagtupad ang mga ganitong pangalan natin. Pero tayo, simple lang, hindi natin ipapagpalit ang dignidad natin at higit sa lahat, hindi natin ipapagpalit ang kinabukasan ng Pasig. Maraming salamat, Councilor Simon Tacloco. Ito po ang bumubuo ng team ng Pasig mula sa District 1. Muli boto, Member 4 sa balota, Councilor Volta de los Santos. Muli ng Pasig. Muli boto, Member 6 sa balota, Councilor Eric Gonzalez. Muli boto, Member 11 sa balota, Councilor Kiko Rosia. Muli boto, Member 30 sa balota, Councilor Paul Santiago. Iboto, Member 30 sa balota, Councilor Crawford Sanoran. Muli iboto, Member 15 sa balota, Councilor Simon Tandaco. Ayan, at siyempre maraming salamat sa ating mga supporters mula sa Distrito 1. Yan po ang bumubuo
po. Pamili ng Pasig. I-acknowledge muna natin ang mga kasama natin kapital para magbigay ng kanilang suporta mula sa Barangay Pineda. Kasama natin, Kap Frankie. Ano po, Kap Frankie? Mula naman sa Barangay Bambang, Kap Rodel. Mula naman sa Barangay Mugo, Kap Gloria. Mula naman sa Barangay Santo Tomas, Kap Eya. Mula naman sa Barangay San Antonio, Kap Raymond. Mula naman sa Barangay Bagong Katipunan, Kap Ampo. Mula din sa Barangay San Miguel, Kap Manny. Kasama din natin mula sa Barangay Maybunga, Kap Barok. At siyempre mula sa Barangay Santa Cruz, Kap Ren. At kasama din natin ang kapitan ng Barangay Manggahan, Kap Kim. Maraming salamat. Yes, at siyempre, hindi na natin, at siyempre, mula sa Barangay Sumilang, Kap Mai. Ayan, hindi na din natin iisa-isahin ang mga kasama natin mga kagawan, pero maraming salamat po. At siyempre, mga SK chairpersons ng iba't ibang barangay ay kasama din natin. Maraming salamat po sa pagpili sa Pili ng Pasig. At syempre, partner, para makilala natin ang bumubuo ng Pili ng Pasig District 2, pa-play po ng video, PDR. Ngayon naman po, ginagaling natin at sinisino ba ang bumubuo ng Pili ng Pasig sa District 2, ang number 1 sa Balota. Kasi ni Councilor Committee Chair ng Infrastructure and Disaster Resilience, naging katuwang sa pagsiguro sa pamamahagi ng emergency global, licensing engineer at real estate manager, kampiyon natin sa pagbuo ng matatag na pamayanan, ang number 1 sa Balota, Councilor Buboy Agustin. Magandang umaga po mga kasinyo. Good. Di ba gumawa yung video? Puro batok yung nakikita ko eh. Puro batok sa kabumbunan eh. Ha? Pogi naman pala eh. Hindi naman eh. District 1, District 2, mga District 2 lang. Okay lang. O dito na naman, puro batok na naman. Magandang tao mo ulit. Sige lahat. Wow, ang daming tao. Alam nyo, lahat kayo dito, pagbumoto ng solid, straight, hindi ng Pasig, sinisigurado ko, panalo na po kami. Tapos na naman. Uwi na. Box Morning, Box Day, the voice of the people is the voice of God. Yan po ang sabi. Kaya naman po, alam ko naman, nandito kayo, para sumuporta sa Pili ng Pasig. Ako po si All Engineer, Buboy Agustin, number 1 sa Balota, proud member ng Pili ng Pasig. Nakaka-proud maging member ng Pili ng Pasig dahil po kayo
buong Pilipinas, kahit sa labas ng bansa, kilala po ang mga Pasigueño. Subukan niyo, kayo lumabas sila Quezon City, punta kayo Makati. Pag nalaman Pasigueño kayo, ano sasabihin sa inyo? Hoy, ang kanilang meron nyo, ang pogi pa! Sabi, sana all! Lahat ng mayor sa klase, kailangan kayo sa Pilipinas, kabukan mayor din magaling. Sana all! At gustong maglipatan na rito sa Pasig dahil napakaganda ng mga benefisyong binibigay sa mga Pasigueño. Tama ba rin? Kapag narinig nyo ang salitang good governance at anti-corruption, sino unang pumapasok sa isip nyo? Mahina! Sino? Pangros Buboy. Palakpakan ang service ko. Pinalakpakan yung sinera dito. Paano naman si Buboy? Maraming salamat. Muli, maraming salamat. Pagiging ng taxi. Number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin mula sa Distrito 2. Wow! Nakita niyo kung sino yung kumain? Abangan natin yan. Pero, kilalanin muna natin. Welcome sa ating Boss B. Soto! Ayan, at muli, maraming salamat sa ating number 1 sa balota mula sa Distrito 2, Councilor Buboy Agustin. Ayan, at syempre, ipagpatuloy natin at nilalaki natin ang mga konsel pa rin ng Distrito 2. Ito naman, number 6 sa ating mga balota sa chairperson. Number 8 sa balota. Sorry po. Number 8 sa balota, ang chairperson ng City Council Committee on Social Services and Solo Parent Affairs, Cultural Affairs and Tourism, Spiritual Affairs and Family Empowerment, Technology, Communication and Energy. Ang nangunang nagsulong ng Comprehensive Solo Parents Ordinance, Family Week Ordinance, Clinic Ordinance, Pasig Youth Development Code, PWD Welfare Code, na talaga namang nagbigay ng Barangay Incentives Ordinance at Expanded 4-Piece Benefits Ordinance. Kampiyon natin sa pagpapalakas ng mga pamilya at pagkalina sa mga sektor na nasa laylayan. Number 8 sa balota, Councilor Angelo Tagayo! Pinagbalang umaga, Pasig! Unang-una po sa lahat, maraming
Maraming salamat, Konsehala Angelo de Leon. Yes, number 8 sa balota. Ang susunod ko naman kong tatawagin ay ang number 10 sa balota. Nagtapos sa Master in Business Management sa Rizal University, mahal talagang chairperson and CEO Undersecretary ka ng National Youth Commission noong 2019 at 2021. Kampiyon natin sa pagpapaunlad ng mga kabataan, number 10 sa balota, si Ryan Enriquez! Hello! Ayun! Magandang umaga! Pasigay nyo! Kamusta po kayo? Alam po ninyo nung tayo ay nasa national government, nung tayo po ay naging Undersecretary ng Kabataang Pilipino. Alam niyo po, 42,000 SK. Alam niyo po, pag tayo po ay gumagawa ng mga proyekto, gusto po gawin nila sa Pasig. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag ginawa ko na sa Pasig, ay ginagaya na po sa buong Pilipinas. Hello. Ayun. Kaya po sana maraming salamat sa suporta na ibigay po sa atin ni Mayor Vico, Vice Mayor Vico, at Kong Roman. At sana po tayo ang maging tulay ng pag-asa ng bawat Pasigenyo. Mabuhay po kayo, Coach Vic, ibig ng Pasig. Kaya po, maraming salamat. Maraming salamat ang number 10 sa balota, si Ryan Enriquez. At ang susunod ko naman pong tatawagin, ang number 13 sa balota, Tutor Kagawad ng Barangay Rosario and Delphinor, President House of Shell Export and Import, makatulong sa isang leading scholar sa Walawigan ng Uniceto Scholarship Foundation. Itinagulyo ang greater access ng senior citizen sa basic services. Kampiyon natin sa pangangalaga ng senior citizen, number 13 sa balota, si Warren Innocento. Sumasan sa akin at bawal pa. Magandang umaga, Pasig! Kilala niyo ba ako? Anong pangalan ko? Anong Warren Innocento? Ano ulit? Oh, Warren Tusino na! Okay, dalawa lang po ang ating programa, edukasyon at saka senior citizen. Lalo po natin paganda yung edukasyon sapagkat po ako yung may school. Kung alam niyo po yung Innocento School, yun po ang aking business. Kaya alam ko po, when it comes to education, kung ano yung problema. Lahat naman sa Pasig, libre lahat sa education sa public. Tama yun. Pero ang pinakamahalaga yung allowance na 1.5. Tama yun. Sino nakapag-isip yan? Mayor Vico. Kaya palakpakan natin si Mayor Vico. Senior citizen, mamahalin ko kayo sapagkat ako'y senior na rin. Mukha na ba akong senior? Parang yan lang. O, ibigyan mo natin ng 5 tusino. Bakit sa sinungaling, nang bubola pa. Alam niyo po, mapalan po ako. Yung pamaskong handog, sino nakaisip niya? Mayor Vico pa rin. O nung araw, wala naman yan. Diba? Nung mga nakarang administrasyon, pilihan yung pilihan. Tama niya. Yung mga member ng organisasyon at saka mga leader, kayo wala. Kaya pagka malapit ng Pasko, pag nagbibigit na sila ng bayong, naiingay kayo. Tama niya. Pero nung naupo si Mayor Vico, sabi niya, lahat bigyan. Tama niya. Kaya yung sigaw niya noon, sana all. Diba? O, nagkatotoo na ang inyong dasal. Kaya palakpakan natin si Mayor Vico. Ang aking Vice Mayor, dali mo na, hindi pala ako tapos. Naiihin na naman ako. Sa nervyos. Sa kaya ako magsalita, pero dito nai-nervyos. Ang ating Mayor, yung most outstanding mayor sa buong Pilipinas. Sino nagsabi? Yung State Department. Kaya palakpakan natin, Mayor Vico.
Ang dami, mga award galing sa France. Tama yung sinabi ni Konsi Buboy. Kahit saan ka pumunta, sabi nga niya, balang araw, yung mayor ninyo, magiging presidente ng Pilipinas siya. Hindi siya nagsabi, ako ang nagsabi. Ako ang nagsabi, at saka kayo. Hindi kasali ito si Mayor Dito. Ang aking vice mayor, Dodot Duwersi, napaka-intelligent. Tama, ang daming ipinasang batas na kung saan nakikinabang ngayon ang mga mayan ng lungsod ng Pasig. Kaya palakpakan natin, Vice Mayor Dodot Duwersi. Ang aking congressman, aking na termino na, kaya hindi matalo-talo sapagkat tumutulong. Bakit hindi? Parang mahina. Dito, tumutulong hindi. Tumutulong. Alam niyo yung pandemic, maraming nawala ng trabaho. Maraming nagutom. Ibinaba ng congressman, ang ayuda. Kaya palakpakan natin ito. Ang tupad, ibinaba rin. Kahit naman walis-walis ng picture, ayun siya. Pamili. Para magkaroon na ng trabaho. Pamili. Sa mga may sakit, nakita niyo kahit dami ko pa, tumutulong hindi. Sa patay, tumutulong hindi. Minsan na, wala pa yung patay, nauna pa ng mga kapisto. Kaya palakpakan natin. Bukod sa team meeting, ang tawag ko sa kanila, dream team. At siyempre, yung tatlo, hindi mangpalwa ko na sa iyo. Paano naman si ako? Pwede ba yung tawa-tawa lang? Sana po, tulungan nyo ng perfect sa Balota. Full strength na po tayo. Maraming salamat. Number 30 sa Balota, Konsi Ito naman ang number 14 sa Balota ng Distrito 2, Tutor Nagawad ng Barangay Santa Lucia, Chairperson ng City Council Committee on Appropriation, ang pangunahing nagsisigurong sa maayos na pagpaplano sa paggastos ng pondo ng lungsod, Chairperson ng Committee on Market and Committee on NGOs, kampiyon natin sa mas maayos na pamamahala ng pananapit. Number 14 sa Balota, Councilor Manu Marquez. Maraming salamat. Ito po ang hudyat ng paglaban at pagtindig natin sa ating mga prinsipyo. At ito rin po ang hudyat sa patuloy na progreso ng ating lungsod. Ito rin po ang hudyat sa pangmatagalang pagbabago. Ito rin po yung hudyat para sabihin ko sa inyo, hindi mo ako galit. Nagpapaliwanag naman.
Dito rin po, simulan na po natin ang malalimang reforma. Binukas natin ang pondo. Pinakita natin sa tao ang tamang proseso. At higit sa lahat, wala po tayong utang na loob sa kahit kaninong politiko. Titignan natin yung ganitong klaseng gobyerno para may pangalan natin sa susunod na henerasyon ng mga Brasileño. Mga kagiting, nandito na po. Fourth quarter na tayo ng basketball. Huwag na po natin ibigay kung kanina-nino ang bola. Siguraduhin na po natin hanggang matapos ang laban, tuloy-tuloy at magiging panalo po tayong lahat. Straight keeping ang Pasig. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, Councilor Mario Martinez, ang number 20 sa Balata. Ang susunod na po ipapakilala sa inyo ay serbisyong tapat tributo. Tapat, totoo, tao lagi panalo. 3-term barangay kagawad sa Maybunga. Kampiyon natin sa pagsulong ng mas malawak na edukasyon, services at pagtaguyod ng gender equality. Ang anak ni Konsehala Connie Raimundo, number 15 sa Balata, Fancy Boy Raimundo! Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, si Boy Raimundo. Anak po, ni Konsehala Connie Raimundo. At hindi po ako ambon. Dahil maputi po siya, ang tatay ko yung itim. Okay? Pag pinagsama niyo po, si Boy Tatay Santos. At pinagsama niyo po, si Buboy. Ako po ang kalalabasan. Ako po ay proud na proud. Dahil kasama ko po ang giting ng Pasig. Kasama ko po, siyempre, ang dato na edukasyon, Congressman Roman Romulo. At siyempre, kasama ko ito, ang dato ng anti-corruption, Vice Mayor Tomas Kawarsi. Kasama ko ito, ang kampiyon ng good governance, Mayor Pico Soto. Bilang kagawad po, ako po ay nagsulong ng anti-malnutrition dahil gusto ko malusog po ang barangay. Siyempre, pagka-scholarship program, nasa pamilyan po ang aking mga PWD at solitary. At alam ko po, gagawin niyo po konsihan. Di ba ho? Diyan po, isusulong ko ang ginawa po ng aking mahal na ina. Kasi Konsehala Connie Raimundo. Ipagpapatuloy ko po ang kanyang sektor. Siyempre, sa larangan ng gender development at pagkapantay-pantay po ng bawat Pasigueño. Siyempre, kasama rin po ang kanyang edukasyon dahil dun po, sample ng aking ina. Kaya sana po, tayo po sama-sama, i-demonstrate na po ang giting ng Pasig. Maaari ba yun? Ako po sila Boy Raimundo, number 15 po sa inyong balata. Tapat, totoo, at tao lagi ang manalo. Thank you po. Maraming salamat. Ayan! At siyempre, ayan po muli ang ating po mga bumubos sa Distrito 2 ng lungsod ng Pasig. Number 1 sa Balata, Councilor Buboy Agustin. Number 1, Councilor Buboy Agustin. Number 8 sa Balata, Councilor Angelo De Leon. Number
number 15 sa balota, for si Boy Raymundo. Ito po ang mga nakaputing damit na ito ang bumubuo ng Gini ng Pasig mula sa Distrito 2. Ayan, partner, talaga naman, no? Nakilala na natin ang ating Gini ng Pasig, mga konsehan mula sa Distrito 1 at Distrito 2. At syempre, partner, papunta na po tayo sa exciting part kung saan makikilala na natin ang tatlong yes, at dumating. at nakuloy. Okay, wala partner! Huwag na natin patalain pa ang trio ng Giting ng Pasig! Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Ayan po ang ating Congressman Roman Romulo. At syempre nasunod ang ating Mayor Vico Soto. Ang ating Vice Mayor Soto. Giting ng Pasig. At para ipakilala sa ating Pasigenyo ang ating Congressman, palakpakan natin ang may bahay ng ating Congressman, Miss Salami Soledad Romulo. Hello po. Good morning. Madami na nagpa-flashback sa isip ko. Noong 2019, halos 1/4 ng buong dito. Noong 2022, dumami na po tayo. Ngayon naman ang 2025, kasama po namin kayong lahat. Kaya maraming salamat. Pero ngayong umaga po, I am very proud to introduce to all of us ang boses po ng bawat Pasigenyo sa Congress. Number 1 po sa ating mga at syempre number 1 din po sa akin. Napakagaya po ang ating congressman, parang po nung sinasabi, sobrang bait po, lalo na po pagtulong. Mas mabait po. Kaya ito na po, number 1 po sa ating mga balota mula po sa Team BP, ang ating congressman, Roman Romulo. Maraming salamat sa aking may bahay. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon, nagkaroon po ng isang seremonya. Nagkaroon po ng signing ng Peace Covenant. Kahapon po, pinatawag po ang bawat kandidato na tumatakbo dito sa lungsod ng Pasig, dito sa ating simbahan sa Santa Clara de Montepato. Ang sabi sa amin ng Congress, lahat ng kandidato, imbitado, mag-attend ng signing ng isang Peace Covenant. Isang covenant po para lahat kami mag-commit na makayapa ang eleksyon, walang mandadaya, walang maninira, walang masasabi ng kasama, puro paglakad lang ng plataforma. Kahapon po, gusto ko lang ma-report sa lahat ng Pasigenyo. Ang buong pindinig, ang doon sa signing ng Peace Covenant. Walang absent at hindi lang yun. Alas 8 ng umaga, kumpleto na po kami lahat. Alam mo hindi sabihin yun? Ang pinibili po kung gusto natin mapayapa, honest na eleksyon. Gusto natin marinig ang boses ng Pasigenyo.
Pero alam po ninyo, bago kami pumunta kahapon sa Covenant, nung the night before, nakasama ko si Konsyal Buboy Agustin. Habang nagkwentuhan kami ni Konsyal Buboy, pinakita sa amin ni Konsyal Buboy yung litrato na nakunan mo niya noong 2019. Nung tumakbo pa lang kami bilang mayor at congressman. Sa litrato po na yun, kitang-kita po, sa totoo, dalawa lang po kami mayor dito. Pero, may kasama kami yung nakatabi ko, si Kiko Luisa. Ayaw ka. Tinignan ko po sa inyo yan. Dahil makikita niyo yung mga narawan noong 2019. Nung inibitahan niyo po kami para sa signing sa Peace Covenant, dito naman naganap yun sa katedral. Kahit dalawa lang kami, kahit isang pinipigyan lang kasama namin, kahit sa tupo, konti lang po yung kasama natin yung araw na yun. Marami mong kasigero, medyo kinakabahan pa na magpakita na kasama kami yung mga parang yun. Pero, kahit na konti kami, kahit dalawa, kasi independent lang kami, hindi kami natakot, pumunta kami kapita, pumirma kami ang Israel, at pinilitan po namin sa Pasig na hindi kami takot ay paglaban ang karapatan ang kapakanan ng bawat presidente. Alam ko ninyo, nababanggit ko naman, dito rin po nakita-kita yung first rally yun. Dito rin po yun. Pero nababanggit rin mamaya yung mga ibang mga nangyari, yung mga ibang reforma. Pero siguro po, panahon na isang reforma na hindi nababanggit na dapat ay mabanggit rin. Alam ko yun yung 2018, 2019, hindi ko maalala kung 2018 o 2019. Nakikita kami mag-misa dito sa Kapasidan. Noong nag-misa po kami sa Kapasidan, again po, yung sa misa na yun, dalawa kami, si Salani, kumagisa po yung sa yun. Yung pari po, sa gitna po yung sermon niya, biglang nagbakit sa bagay. Kasi mag-eleksyon na yun eh. Sabi ng pare, doon sa Kapasidan ng nasa yun. Sinabi niya, ang hindi niya maintindihan sa lungsod ng Pasig ay napakayaman ng lungsod natin. Pero nagtataka raw siya, malapit na raw sa katedral ay meron isang lugar na kawawa po yung tinirahan ng mga mamamayang Pasigeno. Ang sabi na, dinisa po ako doon. Pero kami dinisa ako doon, meron nilagay na makeshift na ladder para makapunta ako. Ang pinuturo po niya ay yung Big Bear sa Maninaw. Sinabi po na matuwalag doon, bakit napakalapit sa katedral? Mayaman ang lungsod ng Pasig. Pero hanggang ngayon, ganoon pa rin ang tirahan ng mga nalulong sa Big Bear sa Pasig. Pero ngayon, gusto ko masabi sa inyo, nakakili na ng lungsod ng Pasig yung mga lupa doon sa Big Bear at malapit na maupusahan yung pagbabago ng naninilaan doon ng mga naninilaan sa Big Bear. Noong isang araw po, nandun naman po kami sa Isman. Sa Kalawaan. Sa Kalawaan po, yung sa Isman. 4 na dekada na po doon, naninilaan ng mga tao. At yan po, tuwing eleksyon, ipapakano sa kanila kung makukuha nila yung lupa. 4 na dekada po sila nagbigay. Pero, nung isang araw po, andun po kami lahat para sa pirmahan ng regionalization ng lupa ang debenta ng city sa bawat naninilaan sa Ismar sa Barangay Kalawaan. Alam po niyo, importante po itong mga dapat mga nabigay na ngayon ay hindi po natin na magagawa na. Alam po na mayroong nagsasabi, ay kung saan, sana mas mabilis yung ginawa.
Pero sana maalala natin, dumaan tayo sa pandemic. Nung panahon ng pandemic ko, halos 3 taon, lahat tayo tutulungan para lang sa survival. Alam natin na ito, walang perfectong tao. Alam natin na ito, walang perfectong team. Pero nakita po ninyo, patungo naman po tayo dun sa tamang direksyon. Alam po ninyo, madali kasi naggumawa ng mga programa, lalo-lalo na kung may pera. Kasi kung may pera naman, kumayaman ng ang Pilipinas, kumayaman sa syudad, ang dali mo talaga. Kasi pera naman ang tao yan. Pero yung nakita po ng PBB sa pamumuno ni Mayor Vico, ni Vice Mayor Dodo, at bawat konsehal, ay nag-introduce po ng good governance. Sinigurado po nila na maayos yung paggamit ng pera. Kasi ang dali po habang umaangat, madali yun, pero ginawa nila sa tama nilagay ng pondo sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero, tatanungin rin naman po ito. Congressman, ano naman ginagawa natin sa Kongreso? Sa Kongreso po, tayo ang chairperson ng Committee on Basic Education and Culture. Tayo rin ang tumatayo na co-chairperson ng EDCOM 2. Alam na natin lahat, maraming reforma ang nangyayari, lalo na sa education. Pero mayroong isa na talagang dami kong binabanggit at gusto kong banggitin ulit. Isa sa talagang pinipilit natin at nagpasa na po sa Kongreso. Pero hindi pa pumapasa ng Senado. Pero hopefully mangyari na po. Gusto na po natin amyendahan ang napakapahirap na K-12 program. Panahon na po na amyendahan natin yung K-12 na yan kasi sa totoo lang, nung pinangako yan, nung 2012-2013, ano ang sinabi sa atin? Pag nagtapos ka ng grade 12, may maganda kang trabaho. Ano ang sinabi niya? Pag nagtapos ka ng grade 12, college ready ka. Yun ang sinabi po niya. Ang sabi pa nga sa atin, kailangan natin ng grade 12. Bakit? Then paano po kung mag-aral abroad? Kailangan ng grade 11 12. Paano kung magtrabaho ka lang abroad? Kailangan ng grade 11 and 12. Pero nandito na po tayo, 2025. Alam po natin yung epekto ng K-12. Sa totoo po, ilan po ba talaga ang nag-aaral abroad na Pilipino? Yung kailangan na po, 85-90% ng Pilipino dito rin sa ating nag-aaral. Hindi na kailangan ng 11 and 12. Pangalawa, ang sabi rin po nila, para magtrabaho ka abroad, kailangan mo 11 and 12. Pero totoo, yung mga nakatapos na ng mayaman na trabaho, ng magagandang trabaho sa 11 and 12. Ang totoo po, karamihan ng Pilipino sa trabaho, hindi mo kailangan ng 11 and 12. Sapat kayo ng grade 10, makakuha mo ng trabaho na kuha mo. Sabi nila, job ready. Di ba yung textbook track? O ano po nangyari sa textbook track natin? Una, sabi nga sa akin ng mga estudyante, para mag-on-the-job sila, nagbabayad pa rin ito para makapag-on-the-job training. Ang binibigay sa kanila, MCQ lang. Dapat po, mas mataas po. Yung sakot yung mga academic track, ano nangyayari po? Pag nag-academic track po, anong ginagawa po sa yun? 31 subjects. Pagkamali ka ng strand, magdadagdag ka ng subject sa kolehiyo. Halimbawa, pag hindi ka ng-extend, tapos gusto mo ng kolehiyo, ang gagawin ng college, magdadagdag ng subject sa hindi ka extend. Pinahaba na nila yung elementary, pinahaba pa ang kolehiyo. Kung gusto mo mag-psychology, kailangan ng-views ka. Pag hindi ka nag-views, dadagdagan ka na naman ang subject sa kolehiyo. So, nangyari po, hindi ito, pinahaba po nila ang elementary, pinahaba po nila ang kolehiyo. Ano po nangyari? Pahirap po sa taong bayan, pahirap sa mag-aaral,
Tapos hindi naman college ready, hindi rin job ready. Ang sabi ko nga, hindi na natin ang kalabuhan. Ngayon, kung talagang gusto nila, ang sabi ko, tanggalin na ang mga track. Wala nang tracks. Wala nang strands. Wala nang 31 subjects sa tuturo. Wala na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung mga subjects sa first year college. Para pagkatapos mo yun, pwede ka mag-advance placement sa college. Pag napasa mo yun, i-credit yung kinuha mong subject sa grades 11 and 12 at mapapawasan yung taon mo sa kolehiyo. Pero may bonus ako kung isa sa ginawa kong bill. Pag natapos ka ng grade 10, lahat ng estudyante natapos ng grade 10, pwede kumuha ng honors exam. Pag kumasa ka ng honors exam, accelerated ka na sa first year college, hindi ka na dadaan ng grade 11 at grade 12. Alam mo niyo, marami pa akong gusto bangin ng iba. Pero sa mga darating, ibabangin ko kung isa. Pero hindi na yun, para hindi masyadong magulo. Alam mo niyo, ako ang gumawa ng Unifast. Kahit tingnan mo niyo ang records, ako ang principal author ng Unifast na libre ko ngayon. Pero ngayon po, may iba. Talagang pa yan. Mali yan. In fact, ang amendment nila, inahirapan nila ang mag-aaral ng Pilipino. Sa EDCOM 2 po, lumalabas na totoo na hindi yung mahihirap ang nakikinabang sa libre college education na yun. Dahil sa amendment na ginawa nila, dapat ibalik natin sa original na simulan ko po na kung may middle class, pahirap, libre ang education mo, plus may allowance na ng makukuha. Kasi po, mas mahal ang allowance kaysa sa yung tuition fee. Ang tuition fee po, kaya yun eh. Pero yung pang-araw-araw na gastusin, yan yung kailangan ng bagong Pilipino na nag-aaral ng kolehiyo. Kaya sa mga makikita pa naman tayo, i-detalye ko po yan, pati yung mga maliit na hindi na nangyari. Kasi sa totoo, dito sa Pasig, sa PDP, ang gusto lang natin, maglakad na naging agenda, walang fake news. Totoo, ang dapat na sinasabi natin. Pero kung ang pinagdalaman ng iba ay hindi naman totoo, ay kailangan i-call out natin yung mga bagay natin. Kaya sana po, sa mga susunod namin mga focus, ay mag-attend tayo, makinig tayo, para malaman natin kung sino mga nasasabi ng totoo at sino yung hindi ang nasasabi ng yung totoo. Pero sa akin ngayon umaga, sana po ay clean, beating, buo ang aming galing. Alam niyo na po kung saan tayo galing noon at kung nasan tayo ngayon. Malayo na ang narating, pero malayo pa ang pwede natin gawin. Sa mga susunod na taon po, actually, itong taon na po ito, may kita niyo naman po yung mga infrastruktura. Meron tayong ginagawa po dito sa Marikina River. Binubuo na po natin yung Esplanade sa Marikina River. Aabot po yan dulo ng Libunga hanggang Barangay Santa Rosa. Tapos next year, kakabit na po natin yung Barangay Libunga sa Barangay Rosario para meron na tayong Esplanade hanggang Bridgetown hanggang Barangay Santa Rosa. Ngayon ko lang po, ay pumunta kayo doon, along Marikina River, napakarami na po ang pupunta doon. Marami na po ang talagang naglalakad na doon kahit hindi pa sa tapos.
Pero yan pala po yung mga umpisa. At ang gusto kasi po natin dyan, pag nabuo na natin yan, ay gagawin natin yan through a filling station. Yung Esplanade sa Manila, ang landing niya, Esplanade natin dito sa main Rizal High School. Pag lumapag sa Rizal High School, nandun yung Rizal High School, nandun yung Dimasalang, Plaza Bonifacio, Plaza Rizal, nandun yung bagong Pasig Museum, nandun yung bahay ng Pisa, nandun yung ating simbahan, at may mga antique houses po tayo sa Pasig, bahay ng Pisa, at yung mga sa San Nicolas. Kaya sana po, ito naman, 4 to 5 days lang doon. Sana po ay siguraduhin po natin na pinaisip po natin lahat ng masasalita. Kasi ngayon po, ang dali po mangako eh. Ang dali magsabi eh. Pero ang tanong, nasan sila nung mahigpit yung labanan? Nasan sila nung hindi libre ang Pasig noon? Nasan sila noon? Tayo dito sa TVP, tumitig tayo at nakita natin na panalo natin ang Pasig. Mabuhay po ng Lungsod ng Pasig, mabuhay po ang mga Pasigino. Maraming salamat. Congressman Roman Romulo, ang number 1 sa Balota. Muling iboto ang number 1 sa Balota, Congressman Roman Romulo. Ayan. Ang ngayon, partner, napakinggan natin ang Congressman Roman Romulo. Yes, partner. At syempre, kaway-kaway lang tayo dito sa mga kasama natin mga organizations, no? Pasig for Bayan, Muli, at syempre, ang ating mga taga-Akasya na talaga naman nandito pa rin at sa management ng ating Pasig Palengke na sila maraming salamat dito naman. Thank you so much. At maraming salamat sa lahat ng dito ngayon sa Tindog ng Hindi Pasig. Inaaliyahan po natin ang ating Miss Barney, the one controversy. Para ipakilala ang ating susunod na sasalita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ang sa mga kanilatan natin para konsehal. Obvious naman po, di ba? Nakikita ng Pasig t-shirt ako. Siguro, para po mag-isa lang magpapasalamat po ako sa inyo lahat. Na nandito kayo para magpakita ng suporta sa mga kandidato natin. At siguro idadamay nyo lang ng mga pamilya ng mga kandidato natin na magpasalamat po sa inyo lahat na nandito kayo. Dahil kung nang nabanggit, ako po nandito para ipakilala ang aking asawa. Ang dami-dami kong pwedeng sabihin magandang tungkol sa kanya. Siyempre. Diba? Pero parang sa akin, mas mahalaga po ang parinig nyo galing sa kanya. Ang gusto niya po malaman nyo. Ito na lang po ang sasabihin ko. Si Dodot po, mahal ang Pasigeno. Siguro po, kahit na rin yung mga kasaway. Pero malinaw po doon, alam ko po, mahal na kaya ang pamilya, pinapakita po niya, kung ano po ang pagmamahal niya sa amin, nakikita ko po na ganun din sa ating lahat. At ito po, higit po sa lahat, maliban din po sa mahal niya ang ating bansang Pilipinas. Mahal niya po ang Panginoon. At din po ako pinakaproud sa kanya. Kaya, pakinggan po natin ang ating pong Vice Mayor, si Dodot Jaworski. Maraming salamat sa ating nag-iisang na magandang baybahay. Happy birthday.
very much. Sa ating lahat, nais kong bumati sa magandang umaga, pero higit nais kong pakabot ang aking pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakabilis ko ng panahon. Para sa isang matapalaman, 3 taon na po ang nakalilipas. At sa simula ng inyong pagbigay ng inyong tiwala sa amin sa meeting ng Pasig, malayo na po ang ating narating. Marami pong nagsasabi na hindi daw importante ang good governance. Pero kami ay tumitindig at taas loob na pinagmamalaki na kahit anong mangyari, hindi maaabot ng Pasig ngayon ang kanyang naabot kung hindi sa isang malinis na pamamahala ng leadership ni Mayor Vico Soto at si Congressman Roman Bongo. Yan po ang katotohanan. Nais ko pong malaman ninyo, bigyan po natin ng mga factual na ebidensya bakit importante ang good governance. Pag-upo ko ni Mayor Vico noong 2019, ang budget ko ng Pasig noon ay 10 billion pesos. Tumama ang pandemya, sarado ang negosyo, pati palengke noon, halos may oras ang operasyon. Hindi tayo nakalabas sa bahay. Pero gitna ng pandemya, imbes na bumaba o bumagsak ang direksyon ng ating lungsod, ay umakyat pa. Pagpasok ko ng inyong 11 council sa 2022, mula 10 billion noong panahon ni Mayor Vico sa 2019, gitna ng pandemya, naging 13.5 billion pa ang budget ng ating lungsod noong 2022. 2023, pinasal ang inyong 11 council 15 billion pesos. 2024, naging 17.2 billion pesos ang inyong ng Pasig. Itong 2025, dahil tumitindig ang inyong liderato sa isang malinis na pamamahala, 22.4 billion pesos na po ang ating budget. Bakit ko po binabanggit ang budget ng Pasig? Simple lang po. Una sa lahat, ang taong bayan ngayon ay nagbabayad ng tamang buwis. Kung malalaman po ninyo, hindi po nagtaas ang inyong city government ng buwis. Kahit na piso, hindi po tayo nagtaas ng taxes. Nagbawas pa ang inyong mga tricycle driver ngayon, libre na po ang inyong prangkisa. Ang kaudo ng bolta. Ngayon, pati mga sari-sari store po natin na 250,000 pababa ang ating revenue sa isang taon. Eh, libre na rin po, wala na rin po binabayaran ng mga lisensya. Kaya kaudo na tayo din po. Paano natin napapadami ang ating kayamanan sa lungsod habang tayo'y nagbabawas ng buwis? Simple lang po. Dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Dumatang yung service natin mula po sa ating mga senior citizen, nabanggit na po kami ng tao. Na ngayon, meron tayong local senior pension. Ang pati na rin po ang expanded local senior pension natin kung hindi nakakatanggap ng SS o GSS na 4,000 pababa ng ating mga senior, makakatanggap na rin kayo ng local senior pension mula sa ating mga napamalaan. Ang ating mga solo parents, ang solo parents po ngayon, magtanong kayo sa mga kapitbahay natin lungsod o kahit sa buong Pilipinas, iilan lang po tayo na nagbibigay ng benepisyo na 1,000 cash subsidy sa ating local ng ating solo parents. Sa ating mga PWD na bedridden, ngayon, meron na rin po tayong isang opiransa na nagbibigay o magbibigay ng local pension sa kanila para sa pagtulong kung kanilang pang-abot na kanilang pang-araw-araw. Lahat po ng mga programa ito kailangan po ng pondo. Pero saan nanggaling ang pera ito? Nagbabawas tayo ng tax, dumadami ang nabibigyan ng servisyo sa buong lungsod. Nanggagaling ito sa isang katotohanan, uulit-ulitin ko dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan ng Pasig.
Kaya doon sa mga nagsasabi, hindi importante ang good governance. Isa lang po masasabi ko sa inyo, magising na kayo. Marami na po ang napag-umpisahan namin, pero katulad po na nabanggit ng ating mga kasama kanina, nag-uumpisa pa lang po. Nag-uumpisa lang po ang bitin ng Pasig na gumami ang magandagalan ang servisyo na dapat makarating sa ating mamamayan. Kung ikukumpara natin ang ating lungsod sa ibang mga kapitbahay nating lungsod, tayo ay tinitingala ang ating lungsod. Pero aminin ko natin, hindi dahil ang Pasig ay magaling. Ang katotohanan yan, dahil magaling ang ating mayor na si Mayor Vico. Walang ibang mas magandang panahon para maging Pasigueño kung hindi ngayon. Pero ako mismo rin ang magsasabi sa inyo, kahit anong pagbabago ang isulong namin sa lubong ng Sigihon, ni Mayor Vico, ni Congressman Roman, sa ng mga kasama namin sa piling ng Pasig, kung hindi po namin kasama at agapay ang bawat isang mamamayan ng Pasig, wala po kami maabot, wala po kami mapagtatanggungpayan. Kailangan po namin mag-ambag ang bawat isang Pasigueño. Hindi po sa ambag ng pera, ambag ng pagiging isang mabuting mamamayan, maging isang responsableng Pasigueño, na meron po tayong malasakit sa isa't isa, na kailangan po tayong sumunod sa batas, na kailangan po natin tapon yung palakasan. Alam po natin na bakit na mong araw binibigyan ng pamaskong hando, ngayon lahat binibigyan. Ito po ay simbolo ng tunay na public service o serbisyo publiko ay para po sa lahat. Pagkatapos ng eleksyon, ang politika isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, kakampiman o kalaban, lahat pinagsisilbihan. Kung pag-upo ni Mayor Vico, ang namanan ng solar mo, 11,000. 11,000 solars na pakarami. Marami na natakot. Nasabi, bakit niya matanggal na nila sa solar pag nagpalit ng administrasyon. Kahapon, nasaan pa kayong kami? Yung isang leader ko, lumapit ako, sabi niya, Vice, nalala mo ako, volunteer mo akong araw. Nung magkaroon tumakbo, noong 2007 bilang ngayon. Ang anak ko noon ay scholar sa PLP. Pero nung nataan tayo, tinanggal siya bilang scholar, hindi siya nakapagpako. Dumugo mo ang puso ko. Pero ngayon, taas ko naman noon, pwede kong sabihin sa inyo. Mula sa 11,000 scholars si Mayor Vico noong 2019, ngayon 25,000 scholars ako ang lungsod ng Pasig. At ito po ang ipagtanong ninyo, kung may nag-apply ng scholarship, meron pa rin nagtatanong sa kanila kung sino ba ay kakampi o kalaban ng administrasyon. Wala kong ganung klaseng pamumulitika sa lungsod ng Pasig. Inalis ko natin yan. Basta mga anak ninyo, kwalipikado, matatanggap nila ang limitation na dapat ibigay sa kanila. Malapit na po ang halalan. Nagkalat po ang ayuda. Tama ba? Nagkalat ang bigas. Nagkalat ang grocery. Pati pera nagkalat. Pero ang tanong sa inyo, meron ba kayong kilalang tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda? At ang tanong, bakit ang ayuda dumadami pagkalapit lamang ang eleksyon? Bagong eleksyon, meron bang ayuda? Ang Pasigueño ba magpapadala sa ayuda? Dahil alam ko, ang Pasigueño may tangal at hindi inibenta ang kanilang mga prinsipyo. Kaya mga kaibigan, hindi magaling ang lumaban sa isang sistemang bulok.
pero tumitindi po ang bitin ng Pasig. At ang programang pinapabot po namin, hindi po yung ayuda lamang na panandalian. Yung tulong po sa ating mga social, mga senior citizen, ibang sektor, sa solo parent at saka yung mga PWD. Ito po yung mga sektor na kailangan alagaan ng ating pamahalaan. Dahil hindi po nila kailangan kaya alagaan ang kanilang mga sarili. Kaya sila yung ulang. Pero sa ating mga kabataan, ang tinutulak po natin ay education. Dahil sabi nga nila, imbes na bigyan natin ng isda, turuan natin mag-isda. Ngayon, meron po tayo isang napakagandang programa. Of course, yung ating college education program mula sa Pamantasan Luzon ng Pasig, isa sa pinakamaganda na yan. At yan ay dahil na dun sa batas ni Congressman Romulo na nagpapalibre ng ating college education ni Pastor ni Congressman Romulo. Noong araw, may bayan mo ang PNP, pero libre na po yun. May allowance pa mula sa city. Ang problema natin, ang natatanggap lang po, ang capacity, ang freshmen na pumapasok sa PNP, nasa 1,300 sa isang taon. Problema, 8,000 ang nag-graduate ng senior high school natin dito sa Luzon ng Pasig. So, halos 7,000 kabataan na hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng kapag-aaral. Naisip ko namin ngayon ng paano bibigyan ng pagkakataon ang mga batang ito. Na hindi kinakailangan maging pinakamatalino o pinakamataas ang inyong grado. Ang kailangan lang ay gusto ng mga bata mag-aral, magsipag, magtyaga. Dito po nabigyan ang pagkakataon ang pag-asa scholarship program ng ating mundo. Kung saan initignan ko at binigyan ng pagkakataon ang pinakamahihirap natin mga pamilya na makapag-aral ang kanilang mga anak na libre. Hindi po sa public school. Ito po ay sa private college scholarship program ng Luzon ng Pasig. Pasig Catholic College, Arellano University, at ngayon magdadagdag pa po tayo ng mga accredited colleges natin. Ito na po ang panahon para mangarap natin tayo mga kasabihin na yung mga anak natin pwede po magtapos. Maraming po sinasabi, isipin niyo kung inyong mga anak makapag-graduate ng nursing degree sa Arellano University o makapagtapos ng isang education degree sa Pasig Catholic College. Huwag niyo sasabihin na hindi magbabago ang buhay ng Pasig. Tulungan na po natin ang ating mga anak na makapag-aral. Magnapangarap na pagtapos ng kolegyo. At doon sa naman hindi, sabihin natin, hindi sila college ready o hindi talaga sila ready para mag-aral ng kolegyo. Yung tinuturo ni Congressman Juan ng multiple pathways to by next term, ang unahin naman po natin ang isang pathway para sa technical vocational studies dito sa Luzon ng Pasig. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga ng Pasig. Ang kabataan kasi ngayon para magbantaan, umayos ang buhay. Gamitin natin ang bulamahan ng ating Luzon para yangan ang buhay ng Pasig. Ito po ang pangarap ng bitin ng Pasig. Pero muli, hindi namin kaya gawin ito kung hindi muli ipapaniram ang inyong tiwala sa amin. 1, 4, 3. 1, Congressman Roman Romulo. 4, Mayor Vito Soto. 3, Vice Mayor Dr. Jaworski. I love you, Pasig. Straight natin. Kitty, ng Pasig City, Hawaii, Hawaii. To God be the glory. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot. At number 3 sa balota, muling ipoto, Vice Mayor Bawat Jaworski. Ayan! At yung gusto ng Pasig. Ito na ang inaabangan ng mga Pasigenyo! Ito na yung gusto ng Pasig. Pero bago ko ipakilala ng tao ito, nagpapasalamat po rin tayo sa Market Vendors Association sa kanilang mga palobo. Yan, maraming salamat at syempre Nancy Sila and Tito Tama. Maraming salamat po. At ito
na para ipakilala sa atin ang ating nag-iisang mayor ng lungsod ng Pasig. Kasama natin ngayon, live na live sa lungsod ng Pasig, ang nag-iisang Pasig Big Soto! Hi fans! Hi lover fans! Sa mapagpala, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahalang lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sumpuin ang korupsyon. Kayo ang aming pinapati kasi kayo po ang nagdublog sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ng mga kausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magiging konsehan, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayong mga Pasigueño. I am very proud of you. Ito na po, pakikilala po. Alam niyo naman siguro kung kanino na naman. Kanino pa, ito si nanay. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto! Konting katahimikan na po. Konting katahimikan na po. Relax lang po. Relax lang po. Mga kababayan! Lungsod ng Pasig, handa na ba kayo?
nandito sa may likod, isip mo ba kayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, dito kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan. Medyo nalihinaan po ako. Nakasabi naman po ang inyong hiyawan. Huwag natin limutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mga nalusyon. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Butcha ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga manilinda, sa administration po natin dito, federation na nagpapang kasamahan dahil tumayan po kayo na muli po dito gawin ng kick-off ng GP ng Pasig. Alam niyo po mula 2016, kung mag-uumpisa, kung sila pa lang po ang pinabukulong hanggang 2019, kasama si Dorman, 2022, kasama ng buong GP ng Pasig, at tayo naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Kaya maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay na namang ang layo na ang narating natin bilang isa konti. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na ipakilala at pinatulong po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019. Bumisita po. 2018 po pala yun. Tapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami kung mga dito sa ating Mega Market. Siyempre, mga dumi ng service. Kung po kami dyan, may isa pong alin na lumapit sa akin. Mabilis na! Ako po kami ito, mabilis na lumapit sa akin. Sabi niya, tumakbo sa kalayo. Kahit po ano po, hindi ko kayo nangyayari. Hinabol ko siya. Hindi ko naman, gagawin ko yun, hinabol ko siya. Kahit po kaya, ano po yun? Basta ang supportahan natin kayo, pasensya na. Hindi kami makalangan. Alam niyo na yun. Hindi ko rin makakalimutan. Nasa third floor po kami. Hindi ko Roman. Sa kambiyan po natin. Itong side po yun. Hindi ko naman nakakalala. Hindi ko malayo sa akin na lugar. Pero third floor po yun. Sigurado ako. May lumapit naman po sa akin. Isang tindera. May hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Kunzi, salita na ako. Kunzi, paklawin mo na itong tindak ng bigo. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, hindi naman bigo yung sabi-sabi niya. Ito ko bumili yan. Sabi niya, hindi Kunzi, sikre lang. Sabi niya rin yung bigo, pakawal kasi. Bawal daw tingnan ng bigo sa Mega Market. Hindi ko mabilang ng mga panahon na yun. Nung napupuntaan namin ni Borman, nakakat kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi ilipas isang araw na walang lalapit sa amin at sasabihin na kasi na, hindi kami makasama. Kasi anak namin is scholar. Kasi pinsan ko, nagtatrabaho sa City Hall. Kaya sabi sa kanila, pag nakita ang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng isolar. Noong 2019, huwag po saan natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang o ng mukha ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay
makabuluhan, at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Unawisan natin yung mga pagbabago. Naalala ko sa una kong ginawa, tinanggal yung naalala ko dati, uso yung mga hard-card. Ano yung papauso? Ay, dito ba? Diba nung araw 2019? Bago mag-content, uso yung mga blue card, yellow card, naalala niyo po yun. Kung masipag ng mga lahat, o kung may kakilala, sigurado mas mabilis sa makakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakuha ka ng medication pati sa hospital, bakit yung card, dito daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit ko sa akin. Sabi, ayo, ba't mo naman tinanggal yung card? Hindi na makapag-medication dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat mag-iilan lang ang medication. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card. Punta ka lang sa hospital, no balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng tao ngayon, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang ate-ate pa. Basta nagkakasig ka, ibibigay po sa'yo. Iba't ibang larangan, totoo po ito. Pero tanong ko po sa iyo, ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na winakasan natin yung palakasan system. Alam mo yung Pasig. Alam po yun? Ang ating pamasong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, iba sa inyo, ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago ang 2019 ay hindi nakatanggap ang pamasong handog? Ang daming natataas ang kamay. Minsan meron, ang paborito meron, ang hindi, wala. Pag nakaawal ko yung mga naupo, wala. Pero ngayon po, ginagawa natin mula 2019, binabahay-bahay po natin. Muli po, simbolo lang po yan. Pero ngayon, mula 2019, hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakakatanggap taon-taon ng pamasong handog? Lahat ang nagkakasang pagtaas sa karay. Maaaring maliit na bagay, pero dito po, sa pamamagitan ng pamasong handog, at sa ibang mga halimbawa, dahil ang pagtanggal natin ng mga hard-card, pinakita natin na posible, yung nagkakasang pangangalakan, posible na hindi nakikiningan kung malapit ka sa mayor, kung malapit ka sa kusina, basta ikaw ay pasigil, basta nagkakasing ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Kung kaya, gagawin na lang po natin. Winakasan natin yung kultura, yung sistema ng pamahalaan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung mga lumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung takutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung una, sa inyo, ikaw yung una ang i-demolish. O kaya gano'n na, yung mga beneficio, tatanggalan yung samahan ninyo, hindi kayo makakalapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa laman ng pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos sa mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa laman ng pamahalaan, sa ating demokrasya, sabi natin dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Bakit po natin ginawa yan? Para hindi po politika ang hinihisip ng mga empleyado para magtrabaho sila naman sa ayos. At para agad nag-aayos at nagtrabaho sila ng ayos, ay safe po sila. Inayawan natin yung paulan, inayawan natin yung sobra-sobra ng mga politika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagpagumpayan po natin bilang mga pasigilyo. Giiba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin po
Nilabanan natin ang korupsyon na ngayon pinakikinabahan po natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinaghirapan natin. Pinakinabahan po natin. Narinig na naman po ito. Pero totoo, hindi lang isang video kada taon na natitipid natin na dati matutunta sa bulsa naman. Kung kumakanggap po ako ng iba, hindi lang 9 billion ng pera ko ngayon. Totoo ko yan. Kapalisip ko 9 billion. Ang laking halaga po. Pero kung 20% lang. Sa iba, malaki ko eh. Thesis mo, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40-50%. Kasi 20% lang. Kung tumanggap na ako ng 20%, ilang mansyon na meron ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po naiinta ko siguro kung tumatanggap po ako na. Pero pinanggal natin yung ganyan kasi sa ating mga kawan. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na nag-release tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi man nanatiling sa iglesia. Siyempre sa una, nakikip po, galing korupsyon, bumabaling tayo sa kontrata, iba ng nakaraan, may regulation tayo sa nagpayong. Magdati siguro, kapag 16, 17 million yun, makabigit pa. Pero ngayon, kahit nataas na ang presyo ng semento, at ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers yata yun, sa 14 million pesos na. Pero ito, magkanda ng ang mahal natin ang itipid, lumaki pa yung income natin, hindi tayo nataas ng buwis, dito sa Malete, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng buwis sa atin. Malaki po. Pero tumas pa rin yung income natin. Kasi walang tubig, walang bawas, walang ulan, lahat patupunta sa pwesa ng mabalang bayan. At kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Lumaki yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin ngayon ay kung paano palalawakin pa ang mga servisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga pasigilyo na nangangailangan natin. Yan po ang focus natin ngayon. At nasunan na po natin. Pinabanggit po kanina. 2022, makita natin. Bakit tayo para sa mga senior natin? Hindi mo pa, hindi mo katanggap ng bilis na rin. Kung hindi natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, kasi 20,000 na, hindi pisahan mo ito. Pero isasama na rin natin, may mga maliliit na SS pension, hanggang 4,000 pesos. So, ikikado na rin po. Pasado na po na konsipaw yan. Alam nyo, ang dami po, habang nandito po ako sa harapan nito yun. Sa totoo, iniisip ko, kung babalik mga ayaw, kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, imalawak ng imalawak. Kung isang araw, ang ito ng meron. Kakabukas ng cardiac authorization lab natin sa PCGH, yung mga procedure sa puso, hindi tayo kailangan sa malayo. Dito lang sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Bakit hindi mga tayo si Konsi Volta? Tinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tatakasang ng income ng Pasig. Pero, yung babahan dito sa palit, yung babahan sa mga vehicle, sa mga tricycle driver, yung practice, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin siya na sinisili. Tulong na natin yun. Pag isang araw lang rin po yun. Ang dami kong magandang nangyayari ngayon sa lungsod ng Pasig. Kaya yung iba kung gusto nila magbulan-bulagan, pero ayaw alam natin kung anong totoo nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din kung sabihin na ang totoo, yung mga magandang nangyayari ko ngayon sa akin. Hindi ko po na nagawa yan kung ako na mag-isa. Noong 2019, hanggang 2022, pagkamaan pa tayo ng pandemya, muli na lang kasama natin si Roman. Pero sa ito, marami yung pagsubok. Ang hirap, mga iba, gusto natin makapagod
mahal. May mga nagsasabi natin, huwag na yan, huwag na yan. Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, naiwalayan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino na ikinabang doon. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Gusto kong pagbawalan ng Pogo. Ano nangyari? May mga ibang opisyales sa city government natin. Sila pa yung naglalakad para sa Pogo. Isang halimbawa na po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa panguna ni Vice Mayor Gogo Flores, umayos ang city council natin. Kumanda ang performance ng sangguniang panlusog natin sa panguna ni Vice Mayor Gogo Flores. Yan po ang katotohanan. Anong nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa Pulong Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po siya ng mga kasama, mga kasangga na hindi lang basta magpapalulong sa pwesto, kundi align sa vision natin. Kaya nga nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang bangko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang reklamo, dalawang direksyon. Kailangan, hindi isa po ang direksyon natin. Tungo sa ikauunlad, tungo sa pagkakagulog ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Kaya makikilala ko na doon na si Coach Paul. Hindi siya kinala noong 2022, pero nagtrabaho pa rin ito. Tayo nakapatayo tayo sa pangalan ni Coach Paul sa Inoga. Ng CSO Academy. Hindi siya naupo, pero nagawa na ito yun. Congratulations, Sir Doctor. Maraming problema sa lusog natin. Ang dekada ng problema. Meron po na itong taga-Ismar, taga-Landor de Landes, taga-Tambacangos, Nigilan po. Maraming problema sa ating lusog, lalo na pagdating sa lupa. Pero ibaranggays po natin. May problema sa lupa, halos sa ngayon po ang ginawa natin. Dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tambacangos, ganun din. Yung sa Landor de Landes, ganun din. Yung sa tayo naman, ng Malasada, ganun din. Hindi lang kapatid natin, hindi mang dekada pa ngayon. Sa tulong ng Councilor Kiko Lucia, naayos po natin. Maraming problema sa Pasig na dekada ng problema. Solusyon ang ginawa po natin. May mga challenge tayo sa kuryente, mga pagka ng kuryente, nag-wire pack, mga kasama natin, nag-jumper, mga kapitbahay natin. Ano po ginawa natin? Nag-isip tayo ng solusyon. Hindi pag-uusapan ng ownership na lupa, pero bigyan natin ng temporary permit para mamiligan, ligtas, hindi prone sa sulong ang mga kabahayan. Yan po ginawa ng Councilor Bukul. Pagdating sa solar parents natin, di ba may batas po yung nasyonal. Pero sa ito, ilang NGO pa lang naman ng depende sa kakayahan, pag-ilan ng NGO. Pero tayo po ang isa sa una ng NGO na nagbigay ng solo parent allowance na 1,000 pesos per month. Sa tulong ni Councilor Andrew, may proposal pa sa iyo na nagbigay ng tulong para sa pag-breastfeeding natin ng persons with disabilities. Si Councilor Ryan, hindi kaya naupo, kaya sa susunod na po sa sila. Pero marami yan ay tulong sa atin yan ng chair siya ng National Youth Commission. Talagang sa programa para sa mga kabataan. Pagdating naman po sa Gelaya. Pagdating naman po sa pagpapatupad ng
budget ng mga barangay. Kitang-kita po natin. Kailangan po natin, walang pinatako. Bakit? Ito tanong ko ngayon. May mga nangunguna, may mga nakikita ang project, ang tingin nila, dapat ito yung unahin, bago yan. Pinakikigyan naman natin ang feedback ng bawat isa. Pero, ang napagandang tanong sa nila, kung sila yung namumuno, kung sila yung namamayan pa, di ba hindi naman natin alam kung magkano yung mga project? City Hall na ito, kaya alam ko yung isa, panood nyo lang yung video ko sa City Hall, ayaw sa amin. Pero, kaya hindi kami na rin, nakapaswito ka na, magkano. Alam nyo kung saan napupunta, nagbibigay pa ako ng breakdown, nag-report pa ako sa inyo, gumagawa pa ako ng mga video, kung saan inuulan ko po. Ito, breakdown na yan, ito yung sa TV, ganito lang yan. Yung sa kalsada, ganito. Yung sa IT infrastructure, ganito ang nalagalan po yan. Ito yung sa architecture, ito yung sa plumbing, naka-breakdown na lang. Pero naalala niyo po, hindi natin alam yung pagtalapos. Yung mga renovation ng City Hall, yung mga ginagawa ng City Hall, sa old City Hall po natin. Meron po ba kahit isa sa atin dito na alam kung magkano yung mga yun? Kahit isa sa atin dito, wala ko alam kung magkano yung mga project yun. Ang tumutulong sa atin para maging mas transparent pa ang ating pamamahala at maayos ang mga proseso natin, lalo na pagdating sa budget ng Chairman ng Committee on Appropriations, si Consimaro. Si Consimaro yun, hindi po siya nakaupo. Pero cute siya, ha? Ang laki din mo lang naitulong sa atin. Kahit hindi ka siya nakaupo, mag-volunteer na siya madalas. Pati sa edukasyon, na-number na batiin ang kanyang ina, si Councilor Rory. Councilor Rory. Si Councilor Eddie, nandiyan din pala. Si Councilor Rory, sarang po tumulong sa atin para makalawak yung scholarship. 11,000 ng 2019, yung scholarship program natin. Isipin ngayon sa 25,000 na yung scholar na nilulog ng pati. Ang lahat na po na narating natin bilang isang puso. Alam po natin mga magandang nangyayari. Kaso sa pagbabago at sa pagpapatuloy ng pagbabago, hindi naman po talaga maiiwasan na yung mga iba ay ayaw nila yung pagbabago. Ang tanong, bakit? Kaya naman po siguro makakasagot yan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalbaran. Wala naman tayong bagong kalaban eh. Hindi naman ang totoo, wala tayong bagong kalaban. Kaya iba, medyo bago sa paningin natin, pero nandito naman sila doon. Yung mga nasa siguro na lang naman yan, sila naman ito, buhay sa akin. Sila naman yung nagkaryamang dati, sila yun. Wala akong bago na kalaban natin. Pero ganun po talaga. At doon kayo natin makikita ng tunay yung pagbabago na pinatupad po natin dito sa lungsod ng Pasig. Dahil kung masaya lahat at kaibigan natin lahat, at yung mga nakikinabang doon sa lumang kalakaran, kung gusto nila sa atin, doon kayo makalala. Baka may mali ako ginagawa kung gusto nila sa atin. Kaya kung mali na, nandito na po tayo. Kaya ano sila, kung gusto nilang paatras, kung gusto nilang pa-U-turn, okay lang po, karapatan po nila yung isigaw kung gusto nilang isigaw. Pero tayo mga Pasigino, tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo aatras, paabante, pasunod ang mga Pasigino. Kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Rodolfo Jaworski, at ang mga konsiyahan ng City ng Pasig, tuloy-tuloy tayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Maraming salamat mga Pasigino. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Portrait City ng Pasig. Hindi pa po ako tapos sa salita. Biro lang po. Pahuli na lang po.
Ibubulong ko na lang po. Go straight. Hindi ng Pasig. Maraming salamat po sa Pasig. Mabuhay ang ating mahal na lungsod. Muli, number 4 sa Malata, Mayor Rico Soto! Ayan, at syempre, ikalbis po natin sa ating entablado ang may bahay po ni Congressman Romano Romulo, Magsalani, Soledad Romulo, ang may bahay naman po ni Vice Mayor Donald Jaworski, Ma'am Mikey Coaco, at syempre ang magulang ng ating Mayor Ricky Soto, Ma'am Connie Reyes, and Bossing Vic Soto para sa isang photo opportunity po. Group picture na po tayo mga kaibigan. Ayan po. Ito po ang buong meeting ng Pasig sa District 1. Muling iboto, number 4 sa Balota, Councilor Borta Pedro Santos. Muling iboto, number 6 sa Balota, Councilor Eric Gonzalez. Muling iboto, number 11 sa Balota, Councilor Tito Rustia. Muling iboto, number 13 sa Balota, Councilor Pao Santiago. Iboto, number 14 sa Balota, Councilor Coach Samagan. Muling iboto, number 15 sa Balota, Councilor Simon Tandaco. Mula naman po sa District 2, muling iboto, number 1 sa Balota, Councilor Buboy Agustin. Muling iboto, number 8 sa Balota, Councilor Angilu De Leon. Muling iboto, number 40 sa Balota, Consimaru Marquez. Iboto, number 10 sa Balota, Consi Ryan Enriquez. Iboto, number 13 sa Balota, Consi Warren Inocencio. Iboto, number 15 sa Balota, Consi Boy Raymundo. At syempre, ang trio ng meeting ng Pasig, number 1 sa Malata, Congressman Romano Romulo. Muling iboto, number 1 sa Balota, Congressman Romano Romulo. Number 3 sa ating mga Balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Muling iboto, number 3 sa Balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Number 4 sa ating mga Balota, Mayor Rico Soto! Husay na Mayor! Number 5 sa Balota, Mayor Rico Soto! Muli, mga kababayan namin Pasigenyo, ito ang bumubuo ng meeting ng Pasig! Vote straight po tayo sa mga meeting ng Pasig. Don't forget to use ang hashtag Vote straight meeting ng Pasig sa mga ating bahay. Maraming Ang syempre, partner, lagi nating tatandaan! 1, 4, 3! Maraming salamat, Pasigenyo! At samahan natin sila sa 45 days sa campaign period! Ito na po ang araw ng simula! Maraming salamat, Pasigenyo! Market vendors, thank you so much! Ang meeting ng Pasig. Maraming salamat sa lahat po ng team bahay. Share po namin ang video. Maraming salamat po. Yes! At syempre sa mga kasama nating kapitan, maraming salamat po sa binigay niyo pong suporta para sa meeting ng Pasig. Samahan po natin sila sa 45 days na campaign period. Maraming salamat po. Ilang grabe ka naman, bebenta ko naman si Nain. Ang meeting ng Pasig.
ang giting ng Pasig. Kapitan mo muna. Ang giting ng Pasig. Tayo. Okay na po. May tanong. May tatanong ni ano ba ng sorry. Sorry ba?